Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang paghahanda ng Department of Social Welfare Development o DSWD ng relief goods para sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon na may international name na Bavi habang papalapit ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagpadala na ng karagdagang 7,000 family food packs ang DSWD sa Batanes bilang bahagi ng kanilang disaster preparedness measures. Ito ay para matiyak na may sapat na supply ng pagkain na agarang may pamamahagi sakaling lumala ang lagay ng panahon. Batay sa pinakuling forecast ng Pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon sa Miyerkules at tatawaging Bagyong Inday. Bagamat maliit pa ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, maaari umanong dumaan malapit sa Northern Luzon, kabilang ang Batanes. Nananatili ng mga available na nasa higit 5 bilyong pisong relief resources ng DSWD, kabilang ng stockpile ng food packs at non-food items at Quick Response Fund. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mga mosyon ni Senador Rodante Marcoleta para sa kinakaharap nitong kasong plunder. Kaugnay ito ng motion to quash information at motion to defer issuances of warrant of arrests ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta at ex-Congressman Mike Defensor. Maagang dumating si Marcoleta sa korte habang mahigpit naman nagbabantay ang mga pulis sa paligid ng gusali. Sa kapapasok lamang po na balita, arrest warrant at hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta. Inilabas na ng Sandigan Bayan kaugnay pa rin ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ayon sa korte, agad nilang nakitaan ng probable cause para maglabas ng mga arrest warrant laban kay Marcoleta, kay dating Congressman Mike Defensor at 2 pang negosyante kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Magsisimula na ngayong araw ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, sama-sama nagsimba ang ilang miyembro ng public at private prosecutors, maging ang ilang House leaders sa bisperas ng pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang misa na ginanap sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City, nagkakaisa silang nanalangin. Ayon kay House Prosecutor Laila de Lima, hiling nila sa Panginoon na patuloy silang gabayan at pagkalooban ng karunungan, lakas at katatagan sa misyong ito. Anya, tungkulin nilang itaguyod ang pananagutan at ipinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan. Nanawagan ng Senior Deputy Minority Leader sa taong bayan na simula ngayong araw ay subaybayan ang mga kaganapan sa Senado upang mabantayan ang proseso ng pananagutan, suriin ang mga ebidensya at sama-samang manawagan na tapusin ang paglilitis ng may katotohanan at hustisya. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., lahat ng concerned police units ay inatasan ng magpatupad ng kanilang comprehensive security plan at manatili naka-heightened alert sa buong panahon ng paglilitis. Nasa 6,000 police personnel naman ang nakadeploy na sa Senado at mga kalapit na lugar para sa seguridad ng Senate Complex. Siniguro naman ni Nartates na nananatili mapagbantay ang PNP habang wala naman na monitor na banta sa seguridad na maaari makaapekto sa impeachment trial. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Tumutok lang sa PTV para sa special coverage kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Simula po yan mamayang 2:00 ng hapon. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.